Let's open the Bible, Exodus chapter 7. Kaya tignan po natin, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Exodo, Kapitulo 7. Exodus chapter 7, verse 14. Kaya dito po sa Exodo, Kapitulo 7, versikulo 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraon ay nagmamatigas, ayaw niyang paalisin ang bayan. And chapter 10, verses 27 to 29. Ganoon din po sa Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 29. 27 to 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya pinayagan umalis sila. Sinabi ng Paraon sa kanya, umalis ka sa harap ko, tiyakin mong huwag nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha, ay mamamatay ka. Sinabi ni Moises, gaya ng sinabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha. So today, we're gonna learn the lesson through the 10 plagues of Egypt. Kaya ngayon po, ating pag-aaralan po o matututunan yung aral mula po dun sa 10 salot doon po sa bansang Ehipto. Exodus chapter 1 is talking about the persecution to Israelite. Kaya ito pong sa Exodus Kapitulo 1, ito po nga patungkol po ito sa panguusig doon sa mga Israelita. So in chapter 2, that's why God prepared Moses. Kaya nga doon po sa Kapitulo 2, inahanda po ng Diyos si Moises. In chapter 3, God called Moses, At doon po sa Kapitulo 3, tinawag ng Diyos si Moises, but he rejected pero siya po'y tumanggi. because he relied on himself. Dahil siya po'y nagtitiwala sa kanyang sarili. So in chapter 4, God promised so many things and gave him the courage, so he was sent to Egypt. At doon po sa Kapitulo 4, siya po ay hinikayat ng Diyos at pinalakas ang kanyang loob at siya po ay pinadala doon sa bansang Ehipto. And in chapter 5, when he went to the Egypt, the situation, even though he obeyed God, the situation was getting worse and worse. At nung kanya pong pagdating doon sa bansang Ehipto, kahit na sumunod siya sa Diyos, yung sitwasyon doon sa Ehipto ay talagang nagiging mas malala. So the Pharaoh commanded the Israelite to work harder. Kaya si Parao po ay inutusan niya yung mga Israelita na magtrabaho pa ng higit. And Israelite complained and blamed Moses. At yung mga Israelita, sila ay nagreklamo at sinisisi nila si Moises. At that time, God comforted Moses. At yung mga oras na yun, kinomfort po ng Panginoon si Moises. What's the way to comfort the people? The people's way to comfort others? Kaya ano po ba yung paraan ng tao para i-comfort po yung mga ibang tao? When we have a fellowship, especially sisters, when the brothers and sisters share the difficulties, other sister says, "Oh." Kaya dito po sa atin, sa mga sisters po ba, pagka sa mga sisters nagkakaroon ng fellowship, na-share nila yung kanilang mga kahirapan, sinasabi nila ganito. Oh. Very good translator. Oh. Sometimes some sisters cry together. Kaya yung iba namang mga sisters, sabay po silang umiiyak. And brothers don't understand anything. At ibang mga brothers, hindi nila naintindihan yung nangyayari. Why they cry together? Kaya ano ba yung ginagawa nila? That is good things because they feel same things, right? Kaya yun po yung mabuting bagay dahil parehas po sila ng nararamdaman. That's the way of people to comfort others. Kaya yun po yung paraan ng mga tao para po magdamayan sa isa't isa. Sometimes we eat nice food together. Kaya paminsan tayo po ay kumakain ng masasarap na pagkain magkakasama. But God's way to comfort others, the God's way to comfort people is different. Pero po yung paraan ng Diyos para damayan yung mga tao ay magkaiba po. God remind His promise. Kaya ipinapaalala ng Diyos yung kanyang pangako. So He said, I already promised to let Israelite get out of Egypt. Kaya sinabi niya na ipinangako niya na hayaang ang Israelita ay makalaya sa bansang Ehipto. And also God remind who He is. At ganun din ipinapaalala ng Diyos kung sino siya. He said, I am who I am. Kaya sinabi niya, ako ay ako. I'm the creator and almighty God. Ako ang tagapaglikha at dakilang Diyos. So I can bring Israelite from the Egypt
even though there are a lot of difficulties and even though the situation is getting worse. Kaya kayang-kaya ko na alisin itong mga Israelita sa bansang Ehipto kahit na yung sitwasyon ay palala ng palala at napakahirap. So when you look at the book of Job, the Job had so many difficulties. Kaya pag titignan natin yung aklat ni Job, di ba si Job ay merong maraming kapighatian? And he was so depressed. At siya po ay talagang sobrang nanlulumo. Even he wanted to die. Kahit na gusto niya nang mamatay. At the time, God didn't say, oh, At nung oras na yun, hindi po sinabi ng Diyos na, oh, very good. Oh, that's good. When we read the Job chapter 38, God keeps saying, I'm Almighty God. Kaya kapag po ating babasahin ito pong Job, Kapitulo 38, palaging sinasabi ng Diyos na ako ay makapangyarihang Diyos. He keep asking Job, do you know this? And can you do this? Paulit-ulit niyang tinatanong si Job na, kaya mo bang gawin to? Do you know this? Alam mo bang gawin to? Can you do this? At kaya mo bang gawin ito? It means He is Almighty God. Ibig sabihin, siya po ay makapangyarihang Diyos. When the Elijah was depressed because he couldn't see any fruits in his life, he wanted to die. Kaya nung si Eliseo ay talagang sobrang nanlumo at hindi niya po malaman kung ano yung kalooban ng Diyos, kaya gusto niya nang mamatay. He said, Lord, it's enough. Kaya sinabi niya na, Panginoon, sapat na. I'm not better than our former prophets. Kaya hindi ako mas magaling kaysa sa ibang naunang mga propeta. So he just look at what kind of fruit he has. Kaya tinitignan lang niya kung ano yung bunga na meron siya. He didn't see how much he obey God and how much he cry for God. Hindi niya nakita kung gaano siya sumunod sa Diyos at kung gaano siya umiyak sa Diyos. Instead of the progress, he just look at the result. Sa halip na yung progress, tinitignan lang niya kung ano yung resulta. That's why he was disappointed. Kaya nga siya ay sobrang nanlulumo. That's why he thought it is useless. Kasi iniisip niya na lahat ng yun ay walang kabuluhan. And also he compared himself with other prophets. At ganun din, ikinukumpara niya yung sarili niya sa ibang mga propeta. When the other prophets share the word of God, many people repent, but I'm not. Nung yung mga ibang propeta, nagbahagi sila ng salita ng Diyos, maraming tao yung mga nagsisisi, pero siya, wala. Sometimes personally, we compare ourselves with other brethren. Kaya paminsan po, yung ating sarili, kinukumpara po natin ito sa ibang mga kapatiran. That sister becomes a leader. O yung sister na to, naging leader siya. That brother becomes a evangelist. At yung brother na to, naging evangelist. What am I? Kaya paano naman ako? I think I'm useless. Sa tingin ko, wala na akong silbi. Because I'm useless in the church, I don't want to attend the church. Dahil wala na akong silbi sa church, hindi na lang ako mag-attend sa church. It means he compared himself with other people. Kaya ibig sabihin, kinukumpara po niya yung kanyang sarili sa ibang mga tao. He don't check himself before God. Hindi niya sinusuri yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. No matter how God use other people, God is using me. Ano man yung paraan na ginagamit ng Diyos ng ibang mga tao, ganun din, ginagamit din ako ng Diyos. And no matter how many fruits I have, God look at our work and how much we pray and sacrifice. At gaano man kadami yung ating mga bunga, yung Diyos palagi yung tinitignan yung ating mga gawa at yung ating mga sakripisyo. So, when the Elijah was depressed, God reminded His promise. Kaya nung si Eliseo po na siya ay nanlulumo, ipinaalala ng Diyos sa kanya yung kanyang pangako. I still remain the 7,000 people who didn't kneel down the Baal. Kaya iningatan ko pa rin yung 7,000 mga tao na hindi yumukod. So when our situation is getting worse, God remind His promise. Kaya kapag ating sitwasyon ay lumalala, ipinapaalala ng Diyos yung kanyang pangako sa atin. God reminds who He is. Kaya ipinapaalala niya sa atin kung sino siya. So when we hold His promise and when we remember what our God is, we can recover. Kaya kung ating lang panghahawakan yung kanyang pangako at palaging maaalala kung sino yung ating Diyos, tayo ay makakapanumbalik. Instead of being disappointed, we stand up again and start to live for God again. Kaya sa halip na tayo ay nanlulumo ng sobra, tayo ay tatayong muli at mabubuhay ulit para sa Diyos. That is real strength and courage. Kaya ito yung tunay na kalakasan at kalakasan para po sa atin. Please bookmark here and let's look at the 1 Thessalonians. Kaya lagyan po natin ng tanda dito at tignan natin sa unang taga-Tesalonica.
1 Thessalonians chapter 4, verse 18. So kaya sa unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 14, In Thessalonican church, there are so many difficulties and persecutions. kaya dito po sa Iglesia ng Tesalonica, napakarami pong mga kapigatian. So God remind them that there is a resurrection and Jesus' second coming. Kaya ipinalala po sa kanila ng Diyos na merong muling pagkabuhay at merong muling pagdating ng Panginoong And then Hesukristo. verse 18, therefore comfort one another with these words. These words indicates the promise of resurrection and Jesus' second coming. Kaya dito po sa versikulo 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito, at yung salitang ito po yung pangako ng Diyos. So even though the other people say, it's all right, it's okay, everything will be good, it doesn't comfort us. Kaya kahit ang sinasabi po ng ibang tao na okay lang yan, lahat ay magiging maayos din, pero hindi po tayo nako-comfort mula po sa mga bagay na ito. But when we remember God's promise, Jesus will come again and He will help us. That promise really give us the strength. Pero kung maalala po natin na ang Panginoong Hesukristo ay mayroong pangako sa atin at muli siyang darating ng ikalawang pagkakataon, tayo talaga ay higit na nako-comfort sa salita po na ito. So God remind His promise to Moses. Kaya ganoon din yung Diyos ay pinaalala niya yung kanyang pangako kay Moises. Moses, I already promised the Exodus. I'll bring the Israel people out of Egypt. Kaya sinabi niya, Moises, ipinangako ko na aalisin ko sa bansang Ehipto itong mga Israelita. So he got strength again, and according to the God's commandment, he brought the 10 flags in Egypt. Kaya siya muling nagkaroon ng kalakasan at dinala po niya yung 10 salot doon sa bansang Ehipto. So Pharaoh was so stubborn. Kaya ito po si Parao, napakatigas ng ulo. Let's go back to Exodus chapter 7, Kaya balikan po natin sa Exodo, Kapitulo 7. verse 14. The Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hard. He refuses to let the people go. Kaya dito po sa Kapitulo 14, sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraon ay nagmamatigas, ayaw niyang paalisin ang bayan. That's why God brought the 10 flags. Kaya nga dinala ng Diyos itong 10 salot. This is 10 flags. Kaya ito po yung 10 salot. Here is a very clear purpose why God brought the 10 flags to Egypt. Kaya meron pong napakalinaw na layunin kung bakit dinala ng Diyos itong 10 salot. Because in Egypt, they worshipped so many idols and gods. Kasi dahil po doon sa bansang Ehipto, na sila po'y sumasamba sa napakaraming mga Diyos-Diyosan. So, whenever God bring each flag, God crushed their fake God. Kaya sa tuwing nagdadala ng salot yung Diyos doon sa bansang Ehipto, sinisira ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan nila. By crushing their fake God, God showed who is real God. Kaya sa pamagitan ng pagsira, pagwasak doon sa kanilang mga pekeng Diyos, ipinapakilala ng Diyos kung sino yung tunay na Diyos. So let's look at the Exodus chapter 7, verse 20. Kaya tingnan natin sa Exodus Kapitulo 7, versikulo 20. 20 and 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Naging asawa, Chapter 7, verse 20 and 21. 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ni na Moises at Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, kanyang itinaas ang tungkod at inihampas ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. Ang mga isda sa ilog ay namatay at ang ilog ay bumato. Ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog at nagkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto. God transformed the Nile River to the blood. Kaya yung ilog po ay ginawa pong dugo ng Diyos. Nile River. Ito pong Nile River. Because the biggest river in Egypt is the Nile River. Dahil po yung napakalaking river doon po sa Ehipto ay ito pong Nile River. Oh. So, through the Nile River, the Nile River supplied all the water all around Egypt. Kaya ito pong Nile River, ito po yung nagsusupply ng lahat po ng mga kailangan nila doon sa bansang Ehipto. Through that water, the plants can grow up and the animals can live. Kaya sa pamagitan po ng mga tubig na yun, marami pong lumalago na mga halaman. That's why Egyptians thought the Nile River is the essence, the origin of the life. Kaya nga iniisip po ng mga taga-Ehipto
Ehipto na yung itong Nile River, ito yung source ng kanila pong buhay. So they make the one god. His name is Kunum. Kaya nga Kunum. sila po ay gumawa ng isang Diyos na ang pangalan ay Kunum. He's a god of the Nile River. Kaya siya po ay Diyos ng Nile River. Then, when God made the Nile River the blood, they thought their God is dead. Kaya nung ginawa pong dugo ng Diyos itong Nile River, inisip nila na yung kanilang Diyos ay patay na. Naintindihan po? So it means God, true God, cursed their fake God. Kaya nga ito pong tunay na Diyos ay isinumpa yung kanilang peking Diyos. Through this, God showed, your God is a fake. Your God is wrong. Kaya dahil sa ipinakita po ng Diyos na ito, sinasabi ng Diyos na yung inyong Diyos ay peke. And second is, the second flag is a frog. At yung pangalawa pong salot ay yung mga palaka. They worship the frog as a god, like the goddess of the abundance. Kaya iniisip po nila at itong palaka ay kanila pong Diyos, iniisip nila na ito pong palaka ay isang Diyos ng pagpapala. Abundance. Many fruits, many Marami babies. marami pong mga bunga. So when they deliver a baby, they make the accessory of the frog. Kaya kapag sa tuwing sila po ay nanganganak, gumagawa po sila ng mga accessories na kagaya po ng palaka. So this god, the head is a frog. Kaya itong Diyos-Diyosan na ito, yung kanya pong ulo ay ulo ng palaka. But when they worship the god of frog, if the frogs come out, so many frogs come out from the bowl, from the bag, from the bed, then they really disgusting about the frog. Kaya kahit na sinasamba po nila itong Diyos-Diyosan na palaka, kapag pumarami na lumalabas ng mga palaka sa mga bowl o sa iba't ibang mga lugar, sila po ay nandidiri na. And the next flag is God, when the Moses hit the ground, dust, all the dust becomes lice. Kaya po yung yung pangatlong salot naman po na idinala ng Diyos dun sa bansang Ehipto, ito pag si Moses sa tuwing kanya pong itutuktok yung tungkod sa lupa ay nagkakaroon po ng maraming mga peste. That's the curse. This God is the God of the earth. Geb. Kaya ito naman pong Diyos, itong Diyos-Diyosan na ito, siya naman daw ay Diyos ng lupa. They Siya si Geb. believe He make the people with the dust. Kaya ginawa daw niya yung tao sa pamamagitan ng alabok. But when the dust all becomes all the lies, they really thought their God is dead. Pero nung yung alabok ay naging lies, inisip na nila na yung kanilang Diyos ay patay na. And there are many flies. The first flags was God brought to the many flies. At ito pong pangatlong salot ay nagdala po yung Diyos ng napakaraming mga putakte. Because the Egyptian worshipped even the insects, birds, as a god. Kasi dun po sa Ehipto, sinasamba din nila yung mga insekto kagaya po ng mga ibon bilang Diyos-Diyosan. Especially beetle. Lalong-lalo na po yung beetle. So this god's head is a beetle. Kaya itong Diyos-Diyosan na ito, yung ulo po niya ay kagaya po ng ulo ng beetle. You know why? Alam niyo po ba kung bakit? Beetle. Kaya ito po ay sa lagubang. When the beetle move, it make some mark. Kaya kapag sa lagubang, siya pa ay gumagalaw, nag-iiwan po siya ng mga bakas. And they believe it looks like their language. At naniniwala po sila na ito ay kanilang lingwahe. Ito ay kagaya ng letra. That's why they believe the beetle is the bird which knows God's language. Kaya nga naniniwala sila na ito pong sa lagubang ay yung Diyos na nakakaalam po ng lingwahe ng Diyos. So they try to interpret that mark. Kaya sinusubukan po nilang isalin yung mga bakas po na ito. So in order to prove that they are fake and they are not God, God cursed their gods. Kaya para patunayan ng Diyos na itong mga Diyos-Diyosan na ito ay peke, isinumpa ng Diyos ito pong mga Diyos-Diyosan na ito. So look at the flies which you worship. Kaya tignan nyo yung
tignan niyo yung mga balang na inyong sinasamba. Can you endure your God? Kaya kaya niyo bang tiisin yung inyong Diyos? So when the flies, so many flies comes, they really hate it. Kaya napakarami ng mga balang yung lumilipad, ayaw na nila ito. And in Egypt, they worship the cow or ox as a god. Kaya ganun din po sa bansang Ehipto, sinasamba din po nila ito pong mga toro bilang Diyos. That's why God killed the livestock. Sa kaya nga pinatay ng Diyos ito pong napakaraming mga toro. When the livestock died, they believed their God is useless. Kaya nung namatay po itong mga toro o mga baka, iniisip po nila na yung Diyos nila ay wala ng silbi. And the sixth plagues is boils. At yung pang-anim po na nasalot ay ito pong boils. Boils. Let's look at the Exodus. Exodus chapter 9, verse 10. Kaya tignan po natin sa Exodus, Kapitulo 9. Would you read? Would you read? Exodus, Chapter 9, verse 10. Kapitulo 9, versikulo. Babasahin ko po. Kaya't sila'y kumuha ng abo sa hurno at tumayo sa harap ni Faraon. Isinaboy ito ni Moises sa himpapawid at naging pigsang sumusugat sa tao at sa hayop. What do you call? Pigsa. Pigsa? Pigsa. That's the sixth plagues. Kaya ito pong pigsa, ito po yung pang-anim na salot. So at that time, they worship this god, High, Thoth, and Imhotep. They are the gods of healing. Kaya nung mga oras po na ito, yung mga tao, sinasamba po nila itong si Haik, si Thoth, si Imhotep, at iniisip nila na sila po ay Diyos ng pagpapagaling. But when God caused so many boils, they thought their God of healing is useless. Pero nung nagpadala po ng Diyos ng salot na pigsa, iniisip po nila na yung Diyos nila na ito ay patay na. And also they have many gods about weather. At ganoon din po, na meron din po silang Diyos patungkol po sa Diyos ng panahon. That's why God brought to the hail. Kaya ngayon Diyos ay nagpadala po siya ng isang bagyo. Bagyo. So let's look at the verse 13. Kaya tignan po natin sa versikulo 13. The 19. Chapter 9, verse 19. Kaya sa Kapitulo 9, versikulo 19. Would you read? Ngayon magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong pag-aari sa parang, bawat tao at hayop na maabutan sa parang at hindi masisilong, ay babagsakan ng yelong ulan at mamamatay. What's the hail? Yelong ulan. Yellow kulang? Ulan. Yelong ulan. Yellow ulang. So the ice rain. Kaya ito po'y Rain. ito po'y yelong ulan. Yes. So I experienced the this size yellow ulan in America. Kaya naranasan ko po yung ganito kalaking yelong ulan doon po sa bansang Amerika. So it dropped like a raining. Kaya sila po ay pumapatak ng kagaya ng ulan. So if I didn't hide under the house, maybe I was dead. Kaya kung hindi po ako magtatago sa ilalim ng bahay, marahil siguro ay patay na ako. Because it seems like somebody threw so many stones Kasi from kagaya, heaven. kasi kagaya po ito ng parang mayroong isang tao na nagbabato ng napakaraming mga bato. That's why so many cars were damaged Kaya nga napakarami pa mga sasakyan yung mga nasisira and many people died. at maraming tao yung mga namamatay noong panahon na iyon. So because of the flags of hail, God showed their God of weather is a fake. Kaya dahil sa salot na yelong ulan na ito, ipinakita ng Diyos na yung kanilang Diyos-Diyosan ng panahon ay peke. And the eighth flags is God brought to so many locusts and let them eat all the food, all the grains and the plants. At ito pong pangwalong salot, ito naman po yung mga balang. Nagpadala ng Diyos ng napakaraming balang na kinakain yung kanilang mga pananim. This idol's name is Geb and Seth. They are the god of harvest and farming. At yung pangalan po ng Diyos-Diyosan na ito ay si Gab at si Seth, at sila daw po ay Diyos ng
Diyos ng farming na at ng ito pong sa Hobbies. pagsasaka. So, through these flags, God showed they are faker. Kaya sa pamamagitan po ng mga salot na ito, ipinakita ng Diyos na sila po ay mga peking Diyos. And the highest God in Egypt is the God of sun, Ra. At yung pinakamataas na Diyos dun po sa bansang Ehipto ay itong Diyos ng araw, itong This- pong Sira. That's why the next flag is the darkness. Kaya nga yung kasunod na salot ay kadiliman. There is no light. All area was dark. Kaya walang anumang liwanag, lahat po ng mga lugar ay kadiliman. That's the judgment to their fake God, Ra. Kaya ito yung paghuhukom ng Diyos sa kanilang peking mga Diyos. And the last judgment, the last flag is, the 10th flag is, as we know, the firstborn babies, whether it's human or livestock, dies. Kaya ito at yung pang sampung salot naman ay ito pong mga unang naipanganak na sanggol, sino man sa kanila ay mamamatay. Because at that time, the Pharaoh, the king of Egypt, was considered like a son of God. Dahil po ng panahon na yon na yung anak ng Parao, iniisip po nila na sila po ay anak ng Diyos. They believe the Pharaoh is the God who came to this world, who is incarnated. Kaya iniisip po nila na yung Parao ay isang Diyos na pumunta po dito sa mundo na at muling nabuhay. But when God killed his son, the people realized he's a fake. Pero nang pinatay po ng Diyos yung kanya pong anak, na unawaan ng mga tao na yung kanilang pinapaniwalaan ay peke. So through the 10 flags, God showed who is the true God. Kaya sa pamamagitan po ng sampung salot na ito, ipinapakita ng Diyos kung sino yung totoong Diyos. Even though God doesn't say anything, through these 10 flags, God proved that your gods are fake. Kaya kahit na wala pong sinasabing anuman yung Diyos, pero sa pamamagitan ng sampung salot na ito, ipinakita niya na yung inyong mga Diyos ay peke. Actually, God wants to bring the not only Israel people, but also Egyptian. Sa katunayan, hindi lang pong gustong dalhin ng Diyos yung mga Israelita, kundi ganun din yung mga taga-Ehipto. God wants to save all the people. Gusto pong iligtas ng Diyos yung lahat ng mga tao. That's why some Egyptian who realize who is the true God, when they follow the Israelite in the Exodus, God allowed. Kaya nga po nung naunawaan ng ilang mga taga-Ehipto yung tunay na Diyos, sila po ay nakasunod sa mga Israelita at ipinahintulot po ito ng Diyos sa kanila. God showed these 10 flags because God wants the whole Egyptian, even Egyptian, to repent and believe in God. Ipinakita po ng Diyos ito pong sampung salot dahil kahit po yung mga Ehipsyo ay gusto rin pong maligtas ng Diyos. But they were still holding their fake God. Pero gayon pa man, pilit nilang pinangahawakan yung kanilang pekeng mga Diyos. That's why the Pharaoh, his heart was getting stubborn and stubborn. Kaya nga po yung puso ni Parao ay patigas ng patigas. I'm still thinking our God is the true and our God is the better than your God. Iniisip ko na yung Diyos ko ay ito yung totoong Diyos at yung Diyos nyo ay ito yung Diyos namin ay mas malakas kaya sa Diyos nyo. So in order to destroy their fake God or their idols, God brought to the 10 flags. So kaya nga para nga wasakin ng Diyos ito po kanilang mga pekeng Diyos, ipinadala ng Diyos itong mga sampung salot. So do you remember all the order of 10 flags? Kaya nalala niyo po ba yung pagkasunod-sunod ng sampung mga salot? The many brethren don't look at my eyes. Kaya marami po mga kapatiran hindi po tumitingin sa akin. So if we study the Bible, at least we know these kind of things as a basic. Kaya kung ating pong pag-aaralan yung Biblia, malalaman po natin ito pong mga bagay na ito na basic lamang. The order of the Bible Kaya sa pamamagitan po nung pagkasunod-sunod ng Biblia, and order of the 10 flags, kaya yung pagkasunod-sunod ng sampung salot, these kind of things. kaya yung ganito pong klaseng mga bagay. So what's the first one? Kaya ano po yung una? Blood. Kaya yung dugo, Second, frog. palaka. And third, rice. So I make this sentence. Kaya ginawa ko po ito pong sentence na ito. I think I ask the AI, the ChatGPT,
I asked the ChatGPT and many brethren, but I was not satisfied. Kaya ako po yung nagtanong sa ChatGPT, sa AI at sa mga brothers and sisters, pero hindi po ako nasatisfy sa mga ito. So until yesterday, I tried to make the sentence. Kaya hanggang sa kahapon, ako po ay sumusubok na gumawa ng ganitong sentence. If you have a better sentence, please let me know. Kaya kung meron- But this is the best I can do. Kaya kung meron kayong mas magandang nagawa kaysa sa akin, pero ito na po yung the best na nagawa ko. The frog has a blood. Kaya yung palaka ay meron pong dugo. Oh, thank you. So when the blood of frogs drop, Kaya kapag po yung dugo ng palaka ay nawala, the lice flies kaya ito pong mga lice ay lumilipad. and goes to the livestock. At pupunta sila sa mga baka. That livestock has a boils. At yung mga baka ay meron po silang pigsa. And suddenly, hail hit the locust. At bigla, yung yelong ulan ay Huh? Locust. at yung bigla yung yelong ulan ay tumama sa mga balang. Oh. That locust was in the darkness. At biglang nagkaroon ng kadiliman. So his firstborn died. At yung kanya pong unang anak ay namatay. So that's the following the word by word of the 10 plagues. Kaya ito po yung pagkakasunod-sunod nung salita sa salita nung 10 mga salot. So in English, when the blood of frogs drop, the lice flies and goes to the livestock, which has a boils. Hail hit the locust in darkness, and firstborn dies. Kaya ito po yung sa English. But if you can memorize, it's okay. Pero kung inyo po ito makakabisado, ayos po ito. But if it's difficult, even through that way, please remember. Pero kung mahirap po, pero kahit sa ganitong paraan, pakiusap, tandaan nyo po. Because I already have the Korean version. Dahil ako po ay meron na po akong Korean version. 피게 이파 악도금의 장사. Very easy. Kaya madali lang po. P means the blood. Kayo- K means the frog. Something like that. Kaya ang ibig sabihin po ng mga ito ay yung dugo at palaka at kagaya po ng mga ganito. Well, anyway, God brought the 10 plagues to destroy their faith. Pero gawin pa man, ipinadala po ng Diyos itong 10 salot para sirain yung kanilang pananampalataya. You know, even these days, God destroyed the people's idol in their heart first in order to get salvation, in Kaya order ka- to save people. Kaya kahit po sa panahon natin ngayon, sinisira muna ng Diyos yung kanilang mga pekeng Diyos sa kanilang puso para po maligtas yung mga tao. Because if the people hold their fake God, they cannot find the only true God. Dahil kung meron pa rin pinangahawakan na pekeng Diyos yung mga tao, hindi nila matatagpuan yung tunay na Diyos. If the people have the idols in their heart, they cannot get salvation. Kung meron pa rin silang Diyos-Diyosan sa kanilang puso, hindi po sila maliligtas. That's why God judged their fake God first. Kaya nga hinuhukuman muna ng Diyos yung kanilang mga pekeng Diyos. That's why God destroyed their idols first. Kaya binawasak muna ng Diyos yung kanilang pekeng Diyos. Let's look at the Psalm number 115. Kaya tignan po natin sa awit, chapter 115. 115, verse 4. Sa mga awit, chapter 115, verse 4. Their idols are silver and gold, the work of man's hands. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. So, their idols is what man made. Kaya yung kanila po mga Diyos-Diyosan ay kung ano yung ginawa ng mga tao. Their idols is not creator who made the people. Kaya yung kanilang Diyos-Diyosan ay hindi tagapaglikha na lumikha ng mga tao. People make that idol. Kaya yung mga tao, ginawa nila itong Diyos-Diyosan na ito. So, what we make Kaya, cannot be our God. kaya kung ano po yung ating ginawa, hindi maaaring maging Diyos natin. One who makes us is our God. Kaya kung sino yung lumikha sa atin, ay yun yung Diyos natin. That's why verse 5, 6, 7 says, even though they have a mouth, they cannot speak. Kaya nga sinasabi po dun sa versikulo 5 hanggang 7, kahit na meron silang bibig, hindi sila makapagsalita. Even though they have eyes, they cannot see. Kahit na meron silang mata, hindi sila makakita. Even though they have ears, they cannot listen. Kahit na meron silang tenga, hindi sila makapakinig. Even though they have hands, they cannot touch. Kahit na meron silang mga kamay, hindi nila kayang humawak.
it means they are fake, they are nothing. Kaya ibig sabihin sila po yung mga peke, sila ay walang kabuluhan. But if the people still believe that idol, they are afraid to leave their idols. Pero kung yung mga tao na ito ay naniniwala pa rin sa Diyos-Diyosan na ito, sila ay natatakot na iwanan yung Diyos-Diyosan na ito. Because if they believe, if they remove that idol, they will be cursed. Dahil naniniwala po sila na kung kanilang aalisin itong mga Diyos-Diyosan na ito, sila ay susumpain. That's why God showed them their God is a fake. Kaya nga ipinakita ng Diyos sa kanila na yung kanilang mga Diyos ay peke. I saw the documentary. Kaya nakakita po ako ng isang dokumentaryo. In China, there are so many idols. Kaya dun po sa bansang China, napakarami pong mga Diyos-Diyosan. Then the one man, whenever he opened the shop, he worshipped his idol in the shop. Kaya yung isa pong tao, kapag po kanyang binubuksan yung kanyang tindahan, kanya pong sinasamba yung kanyang Diyos-Diyosan doon sa loob ng tindahan. And he said, through this idol, I can be rich. At sinasabi niya na sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan na ito, ay yayaman ako. But one day, suddenly he bring that idol to the front yard, to the road, Pero isang araw po, ito pong Diyos-Diyosan niya, dinala po niya sa kalsada. and he start to hit that idol. At sinimulan po niya itong hampasin. So the interviewer asked why are you hitting your God? Kaya yung tagapag-ulat ng balita ay tinanong niya, bakit mo hinahampas yung Diyos? Then he said, this God works well in the beginning. Kaya sinabi niya na itong Diyos na ito sa una lang magaling. So I can make a lot of money. Kaya ako ay kumikita ng napakaraming mga pera. But these days, the business is going down. Pero ngayon yung aking negosyo ay bumabagsak na. He doesn't work. Kaya hindi na siya nagtatrabaho. That's why I'm hitting. So kaya nga hinahampas ko siya. What kind of God he believes? Kaya anong klaseng Diyos po ito? That is really fake. Kaya ito po ay totoong peke na Diyos. Not only these kind of idols, many people have the different kind of idols in their heart. Kaya hindi lamang po yung kagaya ng ganitong mga Diyos-Diyosan, kundi yung mga tao, meron po tayong iba't ibang mga Diyos-Diyosan sa kanilang puso. Biggest idol is money. Kaya yung pinakamalaking Diyos-Diyosan ay itong pera. They want the more money. That's why they cannot grab the chance to get salvation and the chance to find the only true God. Kaya gustong-gusto nila magkaroon ng higit pang kumita, kaya nga hindi nila makita-kita yung tunay na Diyos. Let's look at Matthew chapter 6. Kaya tignan po natin sa Mateo kapitulo 6. Matthew chapter 6 verse 24. Mateo kapitulo 6 bersikulo 24. No one can serve two masters. Kaya walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. And the last part, you cannot serve God and mammon. At dito po sa huling parte, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. People wants to get more money. That's why they cannot serve the Lord. Kaya yung mga tao gustong nilang kumita ng higit pang kayamanan, kaya nga hindi nila magawang maglingkod sa Diyos. When we invite people for our Bible seminar, some people say, I'm busy to work. Kaya kapag tayo sa tuwing nag-iimbita ng mga ligaw na kaluluwa sa ating Bible seminar, palagi sinasabi sa atin ng mga tao, ako ay abala sa aking trabaho. I'm busy for my business. Kaya abala ako sa aking negosyo. I have a sari-sari store. Kaya I cannot close. Meron akong sari-sari store, hindi ko ito kayang iwan. Because of the money and their business, they lost all the chances to get salvation. Kaya nga dahil sa pera, dahil sa negosyo, kanila pong isinasawalang bahala o hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na maligtas. In order to save them, if God wants to save them, maybe God will destroy their business. Kaya kung gusto silang iligtas ng Diyos, marahil pwedeng sirain ng Diyos yung kanilang negosyo. Because when they lose their God, their idol, they wants to find the true God. Dahil kung mawawala sa kanila yung kanilang mga Diyos-Diyosan, nanaisin nilang hanapin yung tunay na Diyos. So, the first step to bring out the Israelite out of Egypt is to destroy their gods. Kaya yung unang hakbang para alisin yung mga Israelita sa bansang Ehipto ay wasakin yung kanilang Diyos-Diyosan. The first step to save the losers
is God destroyed their idols. At yung unang hakbang para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa, winawasak ng Diyos yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Go back to Exodus chapter 7. Kaya balikan po natin sa Exodus, Kapitulo 7. Amazing thing is, the Egyptian, magicians in Egypt, could perform some miracles. Kaya ang nakakamanghang bagay po dito, yung mga salamangkero, kaya po nilang gumawa ng mga milagro. So when Moses threw his rod, that rod becomes a serpent. Kaya nung inihagis ni Moises yung kanyang tungkod, yung tungkod na iyon ay naging ahas. And their magicians, the magicians of Egypt, they also did it. At yung mga salamangkero dun sa bansang Ehipto, ginawa din po nila ito. And they also performed the miracles. Let's look at the chapter 7, verse 20, verse 22, chapter 7, verse 22. When Moses hit the river with the rod, that river becomes a blood. At ganoon din po, yung mga salamangkero gumagawa ng milagro. At dito po sa Kapitulo 7, versikulo 22, nang inihagis ni Moises ito pong tungkod, yung ilog ay naging dugo. Naintindihan pa? But that time, the magician of Egypt also did the similar performance. Pero nung mga panahon po na ito, yung mga salamangkero dun sa bansang Ehipto, ginaya din nila yung parehas na ginawa ni Moises. Verse 22, would you read? Kaya dito po sa versikulo 22, subalit ang mga salamangkero sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga lihim na kaalaman, ang puso ni Parao ay nagmatigas at ayaw niyang pakinggan sila gaya ng sinabi ng Panginoon. So they also have the power to perform some miracles. Kaya sila din po ay merong kapangyarihan na gumawa ng mga ilang milagro. And the second flagus, when God brought to the many frogs, the magicians of Egypt also did it. At yung pangalawang salot naman, yung nagdala ng maraming mga palaka, yung Diyos, ginaya din po ito ng mga salamangkero. Chapter 8, verse 7. Kapitulo 8, versikulo 7. Would you read? Ngunit ang mga salamangkero ay gumawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga lihim na karudungan at nagpaambon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. So we can see even the Satan has a power. Kaya makikita po natin dito na kahit si Satanas, meron ding kapangyarihan. But he's not powerful than our Lord. Pero hindi siya ganun kalakas kagaya ng ating Diyos. So after second flagus, the magicians of Egypt cannot imitate the other flagus. Kaya pagkatapos po nitong ikalawang salot, hindi yung mga salamangkero sa bansang Ehipto, hindi na nila nasundan yung iba pang mga sumunod na salot. So in the Bible, the number of Satan is 6. Kaya dito po sa Biblia, yung numero po ni Satanas ay 6 o 6. And number of God is 7. At yung numero naman po ng Diyos ay 7. So 7 indicates the perfection. Kaya ibig sabihin po ng 7 ay perpekto. That's God's number. At ito yung numero ng Diyos. So God is greater than the Satan, of course. At yung Diyos ay mas dakila kaysa kay Satanas. God is wiser and more powerful than the Satan. At higit na mas matalino ang Diyos at makapangyarihan kaysa kay Satanas. But Satan also has wisdom and power. That's why through his wisdom and power, he deceived many people. Pero gayon pa man, si Satanas ay meron din siyang karunungan at kapangyarihan at sa pamagitan ng kanyang karunungan at kapangyarihan, dinadaya niya yung maraming mga tao. That's why the people who like the work of Satan, their heart is getting stubborn and stubborn. Kaya nga yung mga tao na mayroong puso na mangha-mangha sa kapangyarihan ni Satanas, yung kanilang puso ay patigas ng patigas. When the Moses hit the river and that river becomes a blood, probably the Pharaoh must get surprised.
Nang si Moises ay ginawa niyang dugo yung ilog sa pamagitan ng kanyang tungkod, dapat yung parao ay nagulat. But when the his magicians did it, the similar performance, he thought, oh, our magicians also can do that. Pero yung kanyang mga salamangkero, nakita niya na nagawa din ng mga salamangkero yung nagawa ni Moises, inisip niya na, kaya din gawin yan ng mga salamangkero namin. Your God and my God is the same. Kaya yung Diyos mo at yung Diyos namin, parehas lang naman. And when he looked at the progress, which is done by his magicians, his heart is getting stubborn. At nung nakita rin niya yung mga palaka na ginawa din ng kanyang mga salamangkero, mas lalo pang tumigas yung kanyang puso. The chapter 7, verse 14. Kaya dito po sa Kapitulo 7, versikulo 14. The Lord said to Moses, Pharaoh's heart is hard. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraon ay nagmamatigas. That's why he refused to let the people go. Kaya nga ayaw niyang paalisin ang bayan. And even though God showed so many flags and the miracles, his heart is still rely on his magician and his gods. At kahit na nagpakita na ng napakaraming salot yung Diyos, yung kanyang puso ay matigas pa rin. That's why let's look at the Exodus chapter 10. Kaya nga tignan po natin sa Exodus kapitulo 10, verse 27. versikulo 27. That's why the Bible says, the Lord hardened Pharaoh's heart and he would not let them go. Kaya nga sinabi po ng Biblia na subalit pinatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon at hindi niya pinayagang umalis sila. It sounds like even though the Pharaoh wants to believe in God, the Lord make his heart harden and not believe in God. Kaya parang ganito po yung tunog niya na kahit na gustong maniwala ng mga Ehipsyo sa Diyos, pero pinagmatigas ng Diyos yung kanilang puso. But true meaning is, because his heart is hard and getting stubborn, the Lord hardened Pharaoh's heart, meaning is, he just let his heart stubborn like that. Pero yung totoong kahulugan po nito, dahil nga patigas yung puso ng Parao, hinayaan na lang ng Diyos na maging ganong katigas yung puso ng Parao. Probably God said, okay, I let you harden your heart. Kaya marahil sinabi po ng Diyos na, okay, sige, hahayaan ko na ganyan katigas yung puso mo. Because you don't change your heart. You don't repent. Dahil hindi ka naman nagsisisi, hindi mo naman binabago ang iyong puso. At that time, the magicians of Egypt, Janes and Jambres, they influence a lot to the Pharaoh. Kaya nga noong mga panahon po na to, yung kanilang salamangkero sa Ehipto, ito pong si Janes at Jebres, na kahikayat sila ng napakaraming mga tao. Because they perform the similar miracles. Dahil po sila ay nakakagawa ng parehong mga milagro. Even these days, there are many fake false prophets. Kaya kahit po sa panahon natin ngayon, napakarami yung mga bulaang propeta. Because of these kind of false prophets, many people's heart is getting stubborn. Kaya dahil po sa mga bulaang propeta na ito, yung puso ng mga tao ay patigas ng patigas. I think I already listened this kind of message. Sa tingin ko, napakinggan ko na yung ganitong klaseng mensahe. But he doesn't know the true salvation. Pero hindi naman niya alam yung tunay na kaligtasan. But he listened the similar message. Pero nakikinig siya ng mga parehong mensahe. That's why his heart is getting stubborn. Kaya nga yung kanyang puso ay patigas ng patigas. We have to know, even in the so-called church, there are many Satans. Kaya nga kailangan po nating malaman na kahit po sa mga sinasabing sila ay iglesia, ay nandun po yung even in the so-called church, there are many Satans. Kaya kahit po sa iglesia, napakarami po ng satanas. Let's look at the 2 Timothy. Kaya tignan po natin sa ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 3, verse 8 and 9. Kaya sa ikalawa pong Timoteo, kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 9. 8. Now, as Jannes and the Jambres, they are the magicians of Egypt.
Kaya kung paanong sina Jannes at Jambres, sila po ay mga salamangkero ng Ehipto. They resisted Moses. Kaya sila ay sumalungat kay Moises. Actually, they were against God and truth. Kaya sila po ay sumulungat, ibig sabihin sila po ay salungat sa Diyos at sa katotohanan. Probably they talked to the Pharaoh, even though we failed from the third plagues, we can do. So you don't need to believe that God. Kaya marahil sinabi po nila sa Paro na, ay kahit na nabigo kami dun sa pangatlo at sa mga sumunod pong mga salot, pero kaya naman namin itong gawin, kaya hindi mo na kailangan maniwala sa Diyos nila. Like these people, even these days, many pastors, so-called pastors and priests said, if you attend this church, you can also get salvation and go to heaven. Kaya kahit po sa panahon natin ngayon, yung mga tinatawag na pastor kuno, sinasabi nila na kapag pumunta ka sa church namin, maliligtas ka at mapupunta sa langit. But they don't have a true gospel. Pero wala naman sila yung tunay na ebanghelyo. They cannot deliver the true salvation. Hindi naman nila kaya ipahayag yung tunay na kaligtasan. But because of them, many people's heart are getting stubborn and stubborn. Pero dahil sa mga kagaya nila, yung napakaraming puso ng mga tao ay patigas ng patigas. The verse 8 and 9, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong sina Jannes at Jambres ay sumalungat kay Moises, ang mga ito ay sumalungat din sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya, ngunit sila ay hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan, gaya na nangyari sa mga lalaking iyon. In order to bring the more people to the hell, the Satan work in the world. Kaya para po madala yung napakaraming tao sa impyerno, si Satanas ay kumikilos dito po sa mundo. Also, Satan is working even in the church. At ganoon din, kahit si Satanas ay kumikilos din kahit sa loob ng iglesia. Because he looks holy. Kaya dahil ito yung mukhang banal. That's why people never imagine there is a Satan in the church or Roman Catholic Church. Kaya ngayon mga tao, hindi nila maisip-isip na mayroong Satanas sa Roman Catholic Church o sa anumang mga peking iglesia. But high-ranking Satan is in the church, worked in the church. Pero yung napakataas na ranggo ni Satanas ay nagtatrabaho sa loob ng iglesia. We have to remember the Lucifer, the Satan, was an angel before. Kaya kailangan po nating maalala na si Satanas o si Lucifer ay dating anghel. That's why it was not strange, it was not difficult to act like an angel. Kaya nga hindi po sa kanya mahirap na magpanggap na kumilos bilang anghel. Let's look at the 2 Corinthians. Kaya tignan po natin sa 2 Korinto. 2 Corinthians chapter 11, verse 13. 2 Korinto, kapitulo 11, versikulo 13. Such are false apostles and deceitful workers, and transforming themselves into apostles of Christ. They act like apostles and the holy pastor and the priest. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Kaya sila po ay nagpapanggap na bilang mga banal, kagaya po ng mga apostol at ni Kristo. The verse 14 and 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran, ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Yes. Satan imitate our Lord. Kaya si Satanas, ginagaya po niya yung ating Diyos. Satan imitate the angels Kaya si Satanas, ginagaya po niya yung mga anghel. in order to deceive many people. Kaya para makapangdaya ng napakaraming mga tao. There is one snake. Kaya meron pong isang ahas. But he hide his head, Pero itinatago po niya yung kanyang ulo. and his tail looks like insect. At yung kanyang buntot ay parang insekto. So he's shaking his tail. At kanya pong inaalog yung kanyang buntot. Then at the time, the bird tried to eat that insect. At ng oras na ito, merong isang ibon na sinubukang kainin yung insekto na ito. That time, the snake
catch the bird. At ng mga oras na yun, ito pong ahas, hinuli niya yung ibon na ito. The Satan imitate the angel or holy God. Kaya si Satanas, ginagaya po niya yung mga anghel, maski yung banal na Diyos. He's shaking the tail. Kanya pong imanawagayway yung kanyang buntot. When the people are tempted, they catch it at their source. At kapag yung mga tao ay natukso, kanya pong hinuhuli sila. So, I believe the number of Satans are more, the number of Satans in the so-called church are more than the number of Satan in the world. Kaya nga naniniwala po ako na yung bilang ni Satanas sa iglesia ay mas marami kaysa sa bilang ni Satanas dito po sa sanlibutan. That some kind of churches or Roman Catholic churches are house of Satans. Dahil yung mga ganong klase ng iglesia, yung Roman Catholic Church, sila po ay bahay ni Satanas. Oh, Pastor, I don't think so. Pastor, sa tingin ko hindi naman. Because they look good. Dahil pag titignan ko sila, mukha naman silang mabubuti. Then can you tell me who gets salvation through that kind of doctrine in Roman Catholic Church? Kung ganun, kaya mo ba sa akin sabihin na kung sino yung tunay na naligtas sa pamagitan ng Roman Catholic Church? They emphasize their own works. Kaya ini-emphasize nila yung kanilang sariling mga gawa. And they prayed before the Maria. At sila po ay nananalangin sa harapan ni Maria. And they make so many idols. At sila po ay gumagawa ng napakaraming mga Diyos-Diyosan. Then who can get salvation through the Roman Catholic Church wrong doctrine? Kaya sino yung mga maliligtas mula sa maling katuruan ng Roman Catholic Church? How many people are going to hell because of the Roman Catholic Church? Gaano kadaming mga tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa Roman Catholic Church? Satan is working even in the church. Kaya si Satanas ay gumagawa kahit nasa loob ng iglesia. So, not to be deceived, we should be watchful. Kaya para po tayo ay hindi madaya, kailangan po nating maging mapagmasid. Today's the schedule, the reading the Bible schedule is Mark chapter 13. Kaya yung schedule po natin ngayon sa ating reading Bible schedule ay Mark chapter 13. Let's look at the Mark chapter 13. Kaya tingnan po natin sa Marcos kapitulo 13. The verse 33. Marcos kapitulo 13 versikulo 33. The Mark chapter 13 is talking about the Jesus' second coming. Jesus will come again. Kaya yung Marcos kapitulo 13 ay pinapatungkulan po dito yung muling pagdating ng Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ay muling darating. Then the verse 33, take heed, watch and pray. Kaya sinabi, kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay. And the verse 35, watch. Kaya sa versikulo 35, kaya't maging handa kayo. And verse 37, what I say to you, I say to all, watch. At sa 37, at ang sinasabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, maging handa kayo. So if we are not watchful through the Word of God and prayer and fellowship, we can easily deceived by Satan. Kaya kung hindi tayo magiging handa sa salita ng Diyos, sa fellowship, madali po tayong madadaya ni Satanas. When we listen the sermon from the YouTube or radio or any kinds of book, it sounds like a similar. Kaya kapag nakikinig po tayo ng anumang mga sermon sa television o sa radyo o sa anumang paraan, parang parehas lang. But at the end, they emphasize the acceptance of prayer. Pero sa kahulihan, kanila pang iminumungkahi yung panalangin pagtanggap. And at the end, they emphasize if we don't work, we cannot go to heaven. At sa kahulihan, sinasabi nila na kung tayo hindi gagawa, hindi tayo makakapunta sa langit. And at the end, they emphasize other things, and other offering or other things. At sa kahulihan, sinasabi po nila yung ibang mga bagay kagaya ng paghahandog. So they are like James and Jambres. Kaya sila po ay kagaya ni Janes at ni Jambres. They are fake prophet who make the people's heart stubborn not to get salvation. Kaya sila po ay mga bulaang propeta na ginagawang matigas yung puso ng mga tao upang hindi maligtas. And we have to know when the Pharaoh didn't repent, and then the flags was getting harder and harder, more serious. At kailangan din po nating malaman na habang hindi nagsisisi yung Parao,
yung salot ay palala din ng palala. That's why the last flag is killing the firstborn babies. Kaya nga yung huling salot, yung pang-10 salot ay pagpatay sa mga panganay na anak. That's why even the Pharaoh's son died. Kaya nga kahit yung anak ng Parao ay namatay. We have to know, if we reject the chance to get salvation, the chance to repent, God's discipline, God's judgment is getting more serious. Kaya kailangan po nating malaman kung ating patuloy na tatanggihan yung kaligtasan, patuloy natin tatanggihan yung pagsisisi, yung paghukom ng Diyos ay palala din ng palala. Look at the Israel history. Kaya tignan niyo po yung history ng Israel. Whenever Israel people didn't repent and commit a sin, they were cursed within the 25 years. Kaya sa tuwing po yung mga Israelita ay hindi nagsisisi, sila po ay sinusumpa sa loob ng 25 years. So when they still don't repent, they were cursed within the 50 years. At kung sila ay hindi pa rin magsisisi, sila naman po ay susumpain ng 50 years. And when they commit a sin more, they were cursed for within the 100 years. At kung sila ay magpapatuloy pa rin sa kasalanan, sila ay susumpain sa loob ng 100 years. But when they kill Jesus Christ, they have been cursed for 2,000 years. At pero nung kanila pong pinatay si Jesucristo, sila po ay sinumpa sa loob ng 2,000 taon. So in order to make the Israelite repent, God keeps sending the prophets. Kaya nga para po gawin sa mga Israelita na sila ay magsisi, yung Diyos ay paulit-ulit na nagdadala ng mga disiplina. But their heart was getting stubborn and they didn't repent. Pero yung kanilang mga puso ay patuloy na nagmamatigas at hindi sila nagsisisi. That's why God's judgment was more serious. Kaya nga yung paghuhukom ng Diyos sa kanila ay mas lalong lumalaki. Jesus shared the message of salvation, Kaya si Jesucristo ay pinangaral po niya yung mensahe ng kaligtasan. but they killed Jesus Christ. Pero kanila pong pinatay si Jesucristo. Even after resurrection, Jesus appeared and shared the word of God. Kahit na pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, siya ay nagpakitang muli at ibinahagi yung salita ng Diyos. And he sent his apostles to deliver the message of salvation to other people. At kanyang pinadala yung mga apostol na ibahagi ito pong mensahe ng kaligtasan sa ibang mga tao. But those who killed Jesus Christ also killed the apostles. Pero yung mga pumatay kay Jesucristo, pinatay din nila ito pong mga apostol. So even though God continued to give them the chances to repent, when they don't repent, God's judgment was getting serious. Kaya kahit na nga yung Diyos ay paulit-ulit na nagbibigay sa kanila ng chance na sila po ay magsisi, pero hindi sila nagsisisi, kaya yung parusa ng Diyos ay palala din ng palala. Finally, they will go to eternal hell, At sa kahulihan, sila po ay pupunta sa walang hanggang impyerno. not the 2,000, Kaya hindi na po 2,000. eternal. Ito po ay panghabang buhay na. Even these days, God gives the chance to repent and get salvation. Kaya kahit po sa panahon natin ngayon, nagbibigay yung Diyos ng pagkakataon na tayo po ay maligtas. But if the people reject all the chances and don't get salvation, then they will be judged more seriously in the 7 years tribulation. Pero kung yung mga tao patuloy nila isa sa walang bahala yung pagkakataon na binibigay sa kanila ng Diyos, yung paghuhukom ng Diyos sa kanila ay magiging mas terrible sa 7 taon ng kapighatian. Let's look at the Revelation chapter 16. Kaya tignan po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 16. So the 10 plagues is the shadow of the God's judgment during the 7 years tribulation. Kaya ito pong 10 salot, ito po ay anino ng Diyos mula doon sa 7 taon ng kapighatian. Like God judged Egypt, God will judge this world. Kaya kung paanong hinukuman ng Diyos yung bansang Ehipto, huhukuman din ng Diyos itong mundo. So, chapter 16, verse 4, during the 7 years tribulation, verse 4, the third angel poured out his bowl on the rivers and springs of water, and they became blood. Kaya dito po sa versikulo 4, habang nangyayari yung 7 taon ng kapighatian, ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. The Bible says rivers and springs of water. So all the water become not only the Nile River, but there's all the water in the world
becomes blood during the 7 years tribulation. Kaya sinabi po ng Diyos, ang mga ilog at ang mga bukal ng tubig ay naging dugo. Ibig sabihin, hindi lamang po yung Nile River, kundi lahat ng tubig sa buong sanlibutan ay naging dugo. And chapter 16 verse 10, At ganoon din po sa versikulo 10, would you read? ibinuhos naman ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian, kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap. So the world becomes dark. Kaya yung sanlibutan ay naging madilim. And the Bible already prophesies there will be the really heavy hailstone. At ipinropesiya na rin ng Diyos na magkakaroon ng matinding yelong ulan. And verse 2, chapter 16 verse 2, At ganoon din sa versikulo 2 ng kapitulo 16. would you read? Kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at ang mga sumamba sa larawan nito. So if the people reject the love of God and the chance to get salvation, like Egyptians, God will bring the more serious judgment in this world. Kaya kung tatanggihan po ng mga tao yung kaligtasan at tatanggihan yung Diyos, kagaya po kung paano hinukuman ng Diyos yung bansang Ehipto, huhukuman din ng Diyos ito pong sanlibutan. Even for saved people, when we commit a sin, there is God's discipline. We don't go to hell, but there is a discipline. Kaya kahit po sa mga ligtas na tao, kapag tayo ay nagkakasala, mayroong pagdidisiplina ng Diyos. Hindi po tayo mapupunta sa impyerno, pero may pagdidisiplina. I really believe the discipline is the sign of love. Kaya ako talagang lubos na naniniwala na yung pagdidisiplina ay senyales ng pag-ibig. When we commit a sin, there is a discipline. It means God doesn't forsake us. Kaya kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, mayroong disiplina, ibig sabihin, hindi pa tayo tinatakwil ng Diyos. But if we don't repent, that discipline is getting harder. Pero kung hindi po tayo magsisisi, yung disiplina na ito ay lalala ng lalala. So what's the discipline? Kaya ano po ba yung disiplina? When we have a sin, we cannot understand the word of God. The Kaya word of God doesn't touch it our heart. Kaya kapag mayroon po tayong kasalanan, yung salita ng Diyos, hindi po nito naihipo yung ating puso. We cannot get the strength and wisdom from the sermon. Hindi po tayo magkaroon ng kalakasan at karunungan mula sa mga sermon. Because we still have the darkness in our heart. We still have a sin. Dahil nga mayroon po tayong kadiliman sa ating puso, mayroon pa tayong kasalanan sa ating puso. So if there's something wrong in our Christian life, we have to find the reason and repent. Kaya kung ano mang merong mali sa ating buhay Kristiyano, kailangan po nating hanapin kung ano yung rason na ito at pagsisihan. But if we don't repent and keep insisting our heart and our sin, God's discipline is harder. Pero kung hindi po tayo magsisisi at patuloy natin na ipipilit yung ating puso, yung ating kasalanan, yung disiplina ng Diyos ay magiging patindi ng patindi. Sometimes we lose something precious in our life. Kaya paminsan nawawala po sa atin yung napakahalagang napakahalagang bagay sa ating buhay. We lose our job, money, even our family. Nawawala po sa atin yung ating trabaho, mga pera, o kahit na yung ating pamilya. Then, as soon as possible, we have to repent and do our best to return to God. Kaya sa ganitong mga pangyayari, kailangan po natin gawin yung ating makakaya na magsisi at bumalik sa Diyos. But if we don't, and keep insisting our sin and our stubbornness, God's discipline is getting harder and harder. Pero kung hindi po tayo babalik sa Diyos at patuloy na pagmamatigasin ng ating puso, yung disiplina ng Diyos ay patindi ng patindi. Then what's if we study the Bible, when the man, so-called brother, commit the sexual sin, God take his life. Kaya nga kung yung isang tinatawag na brother ay nakagawa ng sexual na kasalanan, kinukuha ng Diyos yung kanyang buhay. So, when still God discipline us, we immediately should repent. Kaya nga kung yung Diyos ay dinidisiplina po tayo, nang agad-agad, dapat po tayong magsisi agad. We have to know, we cannot win God. Kaya kailangan po nating malaman na hindi po tayo mananalo sa Diyos. Sometimes the babies try to win the parents, right?
Kaya paminsan po, di ba, yung mga bata, sinusubukan nilang manalo sa kanilang mga magulang. I want this watch. Ay, gusto ko yung, Let's just say, I want this toy. ay, gusto ko tong laruan na ito. Then the father said, no, not this time. At sasabihin po ng tatay na, ay, hindi pa ngayon. Then some child lie down Pero kayo may ibang mga bata ay bigla na lang silang hihiga. and cry and cry. At sila iiyak ng iiyak. I want Ay, this. gusto ko tong bagay na ito. I don't want to go home. Ayoko pang umuwi. Then sometimes the father give up. Okay, I'll buy it. At kaya paminsan, yung tatay ay sumusuko na lang at sinasabi na, okay, sige, Then bibili he na learned, kita. if I cry and shout, my father buy whatever I want. At sa ganung paraan, yung bata, natututo siya at naisip niya na, kapag ka ako'y umiyak ng ganito, bibili ng tatay ko yung gusto ko. So whenever he wants something, he cry and lie down and Kaya sa tuwing meron siyang bagay na gusto, palagi siyang humihiga at umiiyak. then he's getting more stubborn, right? At sila ay mas lalo pang nagiging makulit. But God is God. Pero yung Diyos ay Diyos. If we are stubborn, we will lose more and more. Kaya kung tayo ay patuloy na magmamatigas, mas marami ang mawawala sa atin. God will strictly say, until you repent, I'll not help you. Kaya mahigpit na sinasabi ng Diyos na malibang magsisi ka, hindi kita tutulungan. I'll not stop my discipline until you repent. Hindi ko ititigil yung aking disiplina hanggang sa magsisi ka. Until you return to me, I'll not recover your Christian life. Hanggang sa bumalik ka sa akin, hindi ko panunumbalikin yung buhay kristyano mo. That's the wisdom to obey God and repent as soon as possible. Kaya nga ito po ay karunungan na magsisi at bumalik sa Diyos. I'm so afraid God's discipline Kaya ako po ay takot na takot sa disiplina ng Diyos. because I saw so many cases. Dahil nakakita na po ako ng napakaraming mga bagay. One sister got married with an unsaved person. Kaya merong isang sister na nagpakasal sa hindi ligtas na tao. Then there are big discipline in her family. Kaya nga sila ay nagkaroon ng napakaterible na disiplina sa kanilang pamilya. The sister already knew, Pastor, this is God's discipline. Kaya at yung sister na yun, alam na niya na, pastor, ito yung disiplina ng Even Diyos. though the other pastors and the other brethren they try to stop me to get married, I keep insisting. Kahit na po yung pastor at yung ibang mga brothers and sisters ay sinusubukan akong pigilan na magpakasal, pero pinipilit ko pa rin ito. I believe until she repent, God never stop His discipline. Kaya naniniwala ako na hanggang sa magsisi siya, hindi ititigil ng Diyos yung kanyang disiplina sa kanya. So when we face on the God's discipline, immediately, as soon as possible, we have to repent. That's the best way not to make the God's discipline more serious. Kaya nga kapag nakakaranas tayo ng disiplina ng Diyos, nang agad-agad, kailangan na po natin magsisi upang yung disiplina ng Diyos ay hindi na mas maging terrible pa. Today I couldn't finish the sermon, the time's up. So we will continue next time. Today we study about the lesson from the 10 plagues. Kaya dahil po sa oras, hindi ko po nagawang tapusin yung sermon dahil sa oras, pero ngayon natutunan po natin yung patungkol sa 10 salot. In order to save the lost souls, God destroyed their idols. Kaya para po maligtas yung mga ligaw na kaluluwa, winawasak ng Diyos yung kanilang mga Diyos-Diyosan. And if they don't repent, God's judgment is getting harder. At kung sila ay hindi magsisi, yung paghukom ng Diyos ay magiging mas terrible. Even in our Christian life, if we don't repent, God's discipline is getting harder. Kaya ganoon din po sa ating buhay kristyano, kung hindi po tayo magsisisi, yung pagdidisiplina ng Diyos ay mas magiging terrible. That's why it's wisdom, when we commit a sin, we immediately need to repent. Kaya ngayong karunungan po dito, na kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nang agad-agad, kailangan nating magsisi. Tama po ba? Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin.